102.1 FM Isabela at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, puspos ng pasasalamat ang aming puso sa pagdiriwang ng ikalawang anibersaryo ng Usapang K, isang programang inyong ginamit upang maging tinig ng pananampalatayang Kristiyano. Salamat sa biyayang makapaglingkod sa pamamagitan ng radyo sa bawat panauhin, tagapakinig at tagapagtaguyod na naging bahagi ng kwento ng Usapang K. Salamat sa bawat aral, alaala at awit na magsilbing liwanag sa gitna ng ingay ng mundo. Panginoon, patuloy mong hubugin ang aming puso upang maging tapat sa aming layunin. Ang magsalita hindi lamang upang marinig, kundi upang magmulat, magpanday at magbigay pag-asa. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang at kahinaan at ituwid mo kami kung kami naliligaw ng landas. Puspusin mo kami ng iyong espiritu upang ang bawat edisyon ng Usapang K ay maging paanyaya sa pakikinig, pagninilay at paglilingkod. Kasama ang aming mahal na inang si Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga darating pang taon, naway manatili kaming matatag, mapagpakumbaba at masigasig sa pagbabahagi ng kultura, karunungan at kabutihan. Lahat ng ito'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Guro. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, nasa ikalawang taon na ng anibersaryo natin, Father Paul. Kumusta Yes, naman maganda. dyan? Eto, medyo nagkakaproblema ako sa koneksyon, no? Nag-brown out dito sa katedral, no? Pero okay lang, sabi nga tuloy pa rin ang programa. Tuloy-tuloy dahil ikalawang taon na natin. Pero may mga guest yata tayo ngayon. Tingnan natin kung sino yung mga nandito sa ating programa ngayon, Father Paul. Yes, sige. Siyempre, unahin natin yung mga nasa studio sa UST. Ayan, sino ba yung mga nandyan sa ating CCNE sa parish? Siguro magpakilala naman sila. Hello, si Sister at saka si Pao nasa Yes, nasa studio po tayo ngayon. Magandang studio. araw Ayan, po sa inyong Sister, lahat. pwede kayong bumati. Parang mahina tayo. Para mahina yung ano natin. Oo. Ayan, Wow, balikan natin. Oo, pero meron tayong Father Paul, meron pa tayong guest dati dahil yung yung unang-unang tayo nagsimula sa ating usapang nandito yata. Yes, no, yung mga naging unang mga host ba or guest host natin. Ayan. So unahin natin. Sino ba gusto mauna sa inyong dalawa? Ladies first ba? Ayan, si Celine kasama natin. Hello, Celine. Ayan, bumati ka naman sa ating mga tagapakinig. Ay, Magandang gabi Celine. po. Magandang gabi po sa atin. Oo, Long matagal na tayong hindi nagkikita, Celine. Opo. Welcome back to me po. Thank you. Pinagkakabalahan mo yun. Oo. Ano po? Ano pinagkakabalahan mo ngayon? Ano po? Siyempre, nagtuturo pa rin po tayo. Sa mga hindi po nakakalam, ako po ay isang guro.
At ayan nga, medyo may sakit-sakit na tayo ng lalamunan. Hindi ko alam kung may sipon na ba lahat. Bumabagyo po sa atin sa Pilipinas, ano? Yung panahon nga o yung Opo. weather. Yan, thank you. Maraming nagkakasakit ngayon. Kaya kailangan mag-ingat din tayo. O susunod, sino susunod sa ating guest host, Father Paul? Yan, yung susunod ay isa ring Dominican Network na youth natin. No? Youth pa ba? Ayan, si Rafi. Hello po, magandang gabi po sa atin lahat. Rafi po. Yan, kumusta ka, Rafi? Youth Alumni po tayo. Hello po. Yes. Domnet Youth Alumni. Ako po ay nagagalak na i-celebrate ang ating anniversary ngayong araw. So maraming salamat po sa pag-invita sa akin. Yan, anong pinagkakaabalahan mo, Rafi, ngayon? Sa totoo lang po, ako po ay nasa klase ngayon. Nagmamasters po ako. Okay, yan. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. Yes po, tumakas po ako dahil celebration po natin ngayong araw. Yes, so naka 2 years na ang usapang K. Ayan. Oo. Father Jack. Maganda siguro nating balikan muna bago tayo doon sa pinaka-topic natin. Balikan natin yung mga unang mga episodes natin, no, Father Paul. Ano ba yung mga nangyari Yes, at nagkaroon tayo ng usapang K? Kasi balikan na muna natin, ano ba nangyari noong mga unang mga episodes natin? Oo, yung tanungin natin yung dalawa. Ay ako naaalala nila yung ating mga unang topic, pero syempre no, nagsimula yung usapang K natin dati sa parish lang ng Santissimo Rosario. And then I think una tayong na-invite ng Radio Maria, no? And later on naging on air na siya. Yan. So, pero before that, nung nag-conceptualize tayo, no, ano ba yung mga naalala ninyo, Celine at saka Rafi, mga paano ba nabuo itong programa, no? Ano yung original niyang purpose, no? Tsaka yung mga topics natin noon. Ako na po magsisimula. Curiosity po. Kung may K, hindi ko alam kung K, kung Tagalog, ang may K sa curiosity na Tagalog. Pero curiosity po talaga nagsimula ang usapang K. Nagsimula po to sa mga katanungan namin kay Father Paul na maraming mga question tungkol sa mga nangyayari hindi lamang sa ating sa ating ating simbahan kung hindi sa ating mundo na rin. So nadamay-damay na po ang ating mga kasama sa simbahan dahil dito. Yes, so Ma'am Celine. Ako, Father, natatandaan ko, nagsimula siya sa kwentuhan. So, parang bumisita lang kami nila Rafi isang beses tapos nagkaroon ng big idea na what if dalihin natin yung kwentuhan sa labas, hindi lang dito sa loob ng parish. Tapos, yun, from the kwentuhan, mga katanungan, doon na nabuo. Tapos yung pinaka naalala ko, yung una ay panata versus panatisismo. Yun yung tumatak sa akin. Yes. Kasi, syempre, kinakabahan pa tayo yung unang episode natin yun eh. So, iniisip pa natin nung kung magiging ano ba to, kung magiging controversial ba ito, magiging makaka-relate ba dito yung mga kabataan, lalo na pumasok tayo doon sa mundo ng online. Ayun po. Lalo yung mga katanungan ng mga nakararami na hindi pinag-uusapan. Kaya maganda na tayo ay nagkaroon ng isang program na pag-uusapan kung ano yung mga talakayan, no, sa simbahan, sa buong mundo, para meron ding boses ang mga kabataan at lahat ng mga laiko rin, ano, dito sa ating programa. Diba po? Father Paul? Oo, naalala ko nga kasi ano yan eh, parang ano ba yung mga relevant issues? Kasi kung minsan mahirap na, di ba, dami-dami nakikita sa social media, mga pinopost, parang kulang sa pagpapaliwanag, no? And then, of course, yung side ng simbahan, no, naalala ko yung isa sa mga sumunod after panatiko at saka panatisismo, yung host review. Di ba? Kasi ano yun eh, parang mayroong nag-post noon, no? And then, maganda, tignan natin, ano ba yung tinuturo ng simbahan tungkol sa Eucharistia? Di ba? So, naipasok natin yung katisismo doon. At saka, may mga time din na tayo ay nag-film review, di ba? Yung I Love Lizzie, no? Naalala ko din yun, no? Yung parang nagbigay tayo ng comment natin, no? Tungkol doon sa kwento na yun ng isang seminarista ba siya, no? Tapos, yun, naka-experience siya ng parang regency niya, etc. No? So, things na
I think yun yung pinaka purpose no ng ating usapang K. Ano yung mga bagay na nagte-trending, no? And then we try to put no yung katikisim doon. Yan. Tama, Father Paul. Para siyang naging katungga ng mga kabataan noong Wow, isang word ng bagong word dyan, Rafi, katungga. Tungga. Ano ba yun? Ano ba yung sabihin ng katungga? Kumbaga kasama na lang para mas relatable. Kasama ng mga kabataan noong mga panahon na sobrang trending ang mga bagay na nakakaapekto sa kanilang buhay bilang Katoliko, no? So malaking bagay po talaga yung usapang K sa mga panahon na to. Mas lalo nang tayo po ay nakakita ng maraming mga kung ano-ano mga issue na nakakaapekto po talaga sa atin. Mula sa mga kabataan, siguro nagtungo din tayo sa maraming mga question sa simbahan, ano, kinakailangan din nating sagutin, no? Bilang mga laiko, bilang mga pare, may mga kanya-kanya tayong kuro-kuro pero nasasagot din natin at siguro magandang pinagninilayan natin ang mga bagay-bagay, hindi lamang natin naririnig kung ano yung nakararami, no, yung sa media, dami ang ingay, pero tayo mismo, tayo mga nasa kabataan, sa mga pari, naririnig yung boses natin ng nakararaming tao, lalo sa buong mundo, no, lalo sa buong mundo na yung iba talagang uhaw sa katotohanan, at saka nagugutom din sa katotohanan. Di ba, Father Paul? Yes, so ayan. Sa ano natin, no, dito sa studio ba natin sa CCNE, ayan, Pao, kamusta? Ayan, Naririnig niyo po kami. nag-evolve na ngayon ang usapang K. Nandiyan na si Sister, si Sor, at saka si Juan Paulo. Doon nag-evolve na talaga ang usapang K. Kaya Sister, ano naman yung Sister, sa inyo yung pagdating ni Sister? Ano naman ang naging karanasan niyo yung pagpasok niyo naman sa usapang K, Sister? Mahina yata si Sir ang dating. Mahina yung mic ni Sister. Hindi yata naririnig yung yung mic ni Sister. Oo. Ay, Siguro mag-share na lang muna kayo ng isang mic. ito ho Mic, ba yung naririnig? mic ni Pao. Okay. Try mo yung Paulo. mic ni Juan Paulo, medyo malaki. Hello po. Naririnig. Hello, ayan, meron Yan. na. Ayan, malinaw po. Magandang pagkakataon para sa akin, Father, no? Kasi naririnig yung karanasan, no, kaalaman, opinion ng isang pare, tapos may madre, tapos may laiko, tapos meron tayong seminarista, tapos syempre may mga iba-iba pa tayong mga guests. So napapayabong yung pagbabahagian natin, yung ating pag-uusapan, yung ating pagkikwentuhan. So, para sa akin ay magandang karanasan at magandang pamamaraan ng pag-e-evangelize. Kasi nandito na tayo yung online evangelization or digital evangelization. So, thank you po sa opportunity na napasama ko sa Usapang K. O nagkaroon ng boses din ng mga madre, ng mga sister. Juan Paulo, ikaw? Yes po, Father. Pakiulit po yung question. Medyo naguluhan tayo dito sa ating sound system. Yung first experience mo sa Usapang K, yan, baka gusto mong i-share. Paano ka ba naging involved dito sa ating Usapang K? Nung umpisa kasi, di ba, nung tayo nag-uusap nila, Father Louie, parang gusto natin magbuo ng podcast. No? Tapos marami na tayong mga topic na naisip hanggang sa ito na nga may opportunity na dumating na galing kay Radio Maria and then nabigay sa atin yung Usapang K. No? Nakapasok ako actually dun sa third episode na yung nag-react tayo dun sa I Love Lizzie. So alam mo dahil hindi naman ako ganun ka-expose masyado sa catechism. I mean dun sa bagay na yun, dun sa episode ng I Love Lizzie. Somehow nakapag-share ako ng mga opinions ko doon sa bagay na pinanood natin and somehow nirelate natin yon sa mga nangyayari sa simbahan at kung ano pa yung
a-advise natin sa mga tao na nakaranas ng ganong bagay. And then later on, may marami pa tayong mga episodes na sinamahan. And then natututo naman din po tayo, no, sa mga sharings ng ating mga guests and mga hosts. Ayan, so talagang napakalayo na ng evolution ng ating usapang gay, ano? And sige, bago natin ituloy no itong ating anniversary, meron na tayong nasimulan na segment no ng ating usapang K, no? I think si Father Coronel ay nandito ngayon. Ayan. Para i-facilitate officially itong episode, itong segment na ito ay inintroduce ni Father Coronel no sa ating usapang K. Ayan. So Father Coronel, kamusta? Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong segment na ito, magbibigay po ng opinion yung ating mga bisita, mga host natin regarding sa mga news ng simbahan sa nakalipas na mga ilang linggo. Pero ito po ay opinion, and the views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect the views and opinions of the radio station, the network, and the official position of the Catholic Church po. Sister Marisa, ang una po ay sa inyo. Dinig niyo ako. Yes, Father. Ang sa inyo po mag-react kayo dahil pansamantala daw pong isinara ang isang parokya sa Naga City dahil ito pong parokya sa Archdiocese of Cáceres ay pansamantalang isinara matapos pong piliing wakasan ang sariling buhay ng isang teenager sa loob mismo ng simbahan. Ito po ay nangyari noong June 29. Ano pong masasabi niyo rito, sister? Father, kasi yung ginawa nung kabataan na yon ay isang sabihin na natin na mabigat na kasalanan. Ito unang-una ay paglapastangan sa sagradong lugar. Kaya ang simbahan ay gumagawa siya ng parang rite, no? Rite of preparation. And at the same time, nagbibigay ng opportunity for the community of faithful to grieve. No? Ito also then para sa spiritual healing, at the same time for investigation. So, yan yung mga pamaraan na dahilan kung bakit ginagawa ng simbahan na isarapan samantala ito. Thank you, sister. May dadagdag po yung iba nating kasamahan doon. Father Paul, may dadagdag ka? Ako? Baka sina Silino, sina Rafi. Ayan, baka meron silang kuro-kuro tungkol dyan. Meron ba kayong point of view doon? Silino, Wala Rafi? po. Doon na po tayo sa second. Father Paul, ang magiging bago nating Pangulo ng CBCP ay si Archbishop Garcera. Siya nung July 6 ay na-elect, pero yung effectivity ng kanyang 2-year term will be this coming December. Any reaction po doon? Ayan, no, si Archbishop Garcera ng Lipa, tama ba? So, I think tinitignan ko yung kanyang track record. No, siya ay naging chairman na ng Commission ng Family and Life and also Commission on Mission. So, palagay ko malaki yung maitutulong nito, no, lalo na doon sa pag-guide niya ng CBCP, no, yung mga family and life issues natin, yung mga pro-life issues natin. At the same time, no, sa bansa natin at saka sa simbahan na pangkalahatan, tayo ay nasa transition period, di ba? Meron tayong bagong Santo Papa, and then sa bansa natin, well, yung politics naman natin palaging ganyan. So, I think malaki yung magiging papel, no? At sana mas maging visible, no? Maging mas opinionated siguro, hindi ko alam, yung simbahan, no? Lalo na yung body ng CBCP, no? Alam naman natin yung mga bishops natin, sila yung nag-guide sa ating mga faithful, ika nga. Trivia ko lang, Father, si Archbishop Gilbert Garcera ay longtime secretary ng late Archbishop ng Cáceres na si Archbishop Legazpi. Okay. Oo. Kaya po na-train po siya ng isang Dominican din. At ngayon Archbishop na po siya and President po
ng CBCP. At bishop din siya ng Daet yata before, no, Father Cortez? Yes, tama kayo. Ayun po. And for Father Dexter, meron pong Mass for the Care of Creation na inaprobahan po ni Pope Leo noong July 3. So merong special na mass, set ng mass para sa ecology or care for creation, pangangalaga at pagrespeto sa kalikasan bilang bahagi ng ating pananampalataya. Any reaction po dito? Ay, nandiyan ba si Ayan, si Father Dexter yata ay nawala, no? Nawala Baka po siya. Yes, hindi ko alam, Opo, baka pumunta sa baka studio. nawala. Anyway, baka yung ibang mga guests natin, like sina Celine, sina Rafi, meron ba kayong kuro-kuro dyan tungkol Oo. doon sa, well, it's a liturgy for care for creation. Care for no? Creation, liturgy. Oo. Ano ba sa palagay nyo? Maganda ba yan? Nakatutulong ba yan? Lalo na sa panahon natin ngayon? Oo naman mga father, para malaking tulong po talaga. Tapos mas lalo na sa aming mga lay or mga youth na hindi masyadong bukas ang mga mata tungkol sa mga turo tungkol dito ng simbahang Katoliko. Ang huli kong alam tungkol dito ay yung encyclical pa ni Pope Francis na ang Laudato Si. So Ayun. excited din po ako malaman kung ano pa pong meron na bago dito sa Care for Creation. Thank you very much, Brother Raf. And that's all, Father Talavera. I give the floor again to you. Wow! Ang bilis ng ating segment na POV. Anyway, sige, more of that sa ating mga susunod na programa. Ayan. So, ngayon nga, sinasabi natin, it's the second year anniversary ng ating programa. No? At napaka-special kasi bukod doon sa mga dati nating mga guests, meron din tayong wini-welcome sa ating Radio Maria Philippines family. No? At makikilala natin siya ngayong hapon. Walang iba kundi ang bagong director ng Radio Maria Philippines. Ayan, si Father Gerard Cortez. Ayan, si Among Je. Hello, Ayan. Father. Welcome to Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kalakbay ng Usapang K ng Radyo Maria. Thank you so much for your service po and for participating to the mission of Mary in bringing Christ in every home. Wow, ayan. Among Je, can you tell us something about yourself? Ayan, para makilala rin namin ikaw. Okay, so ako po ay isang diocesanong pare ng Diocese ng Tarlac and very young, 30 years old at 3 taon pa lang sa pagkapare and 2 linggo na bilang direktor ng Radyo Maria. Ayan. And bagong-bago pa, oo. bagong-bago at kadarating lang ho nung nag-message ako ni Father Paul na sa ibang bansa ho for my training and for our spiritual retreat ng mga priest directors ng Radyo Maria in the whole world. Yan. So- Among, ikaw ba ay... Ayan, Father Dex, baka may tanong. Oo, ka. ayan. Si Father. Ano yung pinaghahandaan nyo naman, Father, bilang isang magiging director o naging director ngayon? Ano yung nakikita ninyo na para sa Radyo Maria? Dahil bagong-bago kayo, ano yung nakikita nyo para sa Radyo Maria po? So una, ang vision ho natin and at the same time a dream for Radyo Maria is to spread the mission hindi lamang sa kasalukuyan kung nasaan ho tayo, no, sa Zambales, Isabela, Cagayan, but our dream is to reach also the Metro Manila. So mas mapapalapit na ho tayo sa inyo. So yun ho yung isa sa mga mission na gusto ho nating ma-fulfill kasi ang sinasabi ho natin lagi, malayo na ang radyo, ang narating ng radyo, pero mas malayo pa ang maaaring maibigay sa atin ng Diyos para sa mission na ito. Father, ilan po bang mga Radyo Maria meron sa buong mundo? Isa sa Radyo Maria sa Philippines po. Pero ilan Opo. ba yung sa ibang bansa? As of the moment, meron ho tayong 92 Radio Maria in the whole world, in different countries. Dito po sa Asia, ilan po ba tayo dito? Sa Asia, as of the moment, nasa 11 if I'm not mistaken. Pero yung iba ho, hindi ho sila studio, kung hindi through internet po muna sila because of the difficulties na magtatag ho ng radio sa kanilang bansa. Like,
For example, in China. So kahit ho meron tayong Radyo Maria Chinese, wala ho yung office nila doon. So, I mean, pero at least we are growing in number. Pero ang pinakamaganda ho doon that we are privileged to be the first Radyo Maria in Asia and Oceania. Isang magandang balita po 'yan na tayo ay lumalawak din sa ating misyon, no, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sa Asia, no, lalo particular na siguro sa mga bansa na hindi pa naaabot na yung mabuting balita, lalo sa mga, sabihin natin, sa mga liblib na lugar din, no. Opo. Maganda. Actually, we need to pray kasi because of the difficulties, sometimes because yung mga batas nila, even the government, no? May mga tinatawag tayong mga persecution behind the speakers, no? Maganda pag-usapan din yan, Father Paul, yung mga persecution. Kala natin kasi pag sinabi nating Christian, lahat tanggap ang Kristiyano, pero may mga areas pala, no, mga bansa na hindi accepted pa rin ang Christianity. Siguro maganda pag-usapan yan sa mga susunod na mga episode natin, Father Paul. No, kasi akala natin pag persecuted Christians, of course, marami pa ring lugar yung talagang physically pinapatay, minamartyr. Pero iba-iba rin yung persecution na na-experience sa iba't Totoo po yan. Totoo yan, oo. Lalo siguro mga hindi lang Kristiyano, pati mga Katoliko, no? May mga iba nga sinusunog pa yung simbahan, yung mga ganun, no? O kaya sabihin natin hindi man physical assault, yung psychological, emotional assault, no? Lalo sa pagiging Katoliko, minsan akala kasi sa atin sa buong Pilipinas tanggap lang lahat eh. Pero pag nakita mo pala sa ibang bahagi ng mundo, hindi ka tanggap-tanggap ang pagiging Kristiyano. Kasi radikal eh. Radikal din ang pagiging Kristiyano. Father Paul. Nawala yata si Father Paul. Hello? Actually, Father, just to share it with Sige you, kamakailan lang ho, meron akong isang kaklase noon during our theology na tiga Mexico. Binalita ho sa amin na pinagbabaril siya, no? So until now ay nasa ICU pa din. Isa sa mga nakikita ho nilang dahilan ay dahil doon sa kanyang pagsasalita laban doon sa mga drug lords, kasi sa Mexico medyo sikat sila sa mga ganon. So parang nagkaroon ng moment na kailangan niyang sabihin yung katotohanan, pero after that event ng pagsabi niya ng katotohanan, yun na nga, no, nangyari yung hindi dapat mangyari, no. So we pray for Father, ang pangalan ho niya ay Father Hector, na nabalita yun, no. Pinagbabaril siya and up until now nasa hospital pa po at wala pa rin siyang malay, no? So, ganon. May mga physical persecutions, pero marami din ho yung mga persecutions na maaari ho nating maranasan. Halimbawa ho yung isang kakilala natin, no, na nagtatrabaho din ho sa Radyo Maria, no, the World Family of Radio Maria. Hindi siya makapasok sa isang bansa kasi nakuhanan siya ng picture na nag-a-attend siya ng misa, ng procession. So, binawalan ho siyang pumasok sa bansang iyon, no? So, I think that's, ganun na rin yung mga persecution na ginagawa sa atin ngayon. We are being discriminated by these people, no, na hindi katulad ng ating pananampalataya. Yes. So, naalala ko lang, Father, dagdag ko lang dito sa Gibraltar, no, yung mission natin dito, kasi yung iba nagtatanong, no, bakit may mission kayo diyan, di ba? They're assuming, syempre, dahil Europe, may kakayanan naman. No, pero in terms of the faith, no, yung pagpapalaganap ng mabuting balita, yes, it's true, no, Catholic siya. Pero ngayon yung persecution nanggagaling kung minsan sa society, no, nanggagaling sa gobyerno, no. Halimbawa, kahit sa Pilipinas, ano po na-experience natin to, na yung mga government schools natin dati pwede tayong magturo ng katisismo. No, pero ngayon medyo nagiging stricto na. Dito sa Gibraltar, actually, hindi na catechism or Christian living yung tinuturo, kundi religion, no, in general. Kasi in the light of alam mo na yung
relativism, no? Lahat dapat we respect all religions, no? Kaya baka may makarinig ka kasi dito may mga Jews, no? May mga Muslims, hindi lang Christians, no? So para magpantay-pantay, no? Lahat binibigyan ng chance, no? Kaya lang in the process parang na-alienate, no, yung faith. Actually majority rito Catholic pero parang nahihirapan kaming magturo kahit sa mga bata ng katisismo, no? So persecution can also happen in that sense, no, na ang kaharap mo ay yung society, no, yung kaharap mo yung mismong government, ika nga. Kasi pag sinabi nating Catholic faith dati, parang sinabi natin, iisa lang katotohanan, no? Madali nating ipalaganap ang mensahe ni Kristo. Pero syempre ngayon, nire-respeto din natin ang ibang reliyon, no? Lalo ngayon sinasabi ni Father Paul na pluralism, no? Relativism, sabihin natin na kailangan lahat may boses. Yung katotohanan ngayon hindi lang nanggagaling sa simbahan kundi nanggagaling sa minsan nga kung ano yung opinion mo irerespeto ko, no, wag mo akong pakialaman. Minsan nagiging gano'n, no, sabi nga sa French laissez-faire, wala tayong karapatan na ibigay kung ano yung opinion mo or sabihin natin kung ano opinion ng simbahan, kundi respetuhin mo yung opinion ng ibang tao. 'Di ba parang nagiging ganun ngayon ang katotohanan, no? Hindi iisa lang ang totoo or katotohanan. Maraming katotohanan dapat nating igalang kaya wag na tayo magsalita, no? Kaya yun ang nangyayari kahit sa maunlad na bansa, gaya dyan sa Gibraltar, hindi natin kaagad-agad may papalagana pa mabuting balita na wala tayong nasasagasa. Katulad sa Mexico, no? May mga nasasagasaan tayo na sinasabi nating mali yung katotohanan na yan. Pero dahil sa pagsagasa na yan, nasasaktan sila. Kaya nahirapan tayo. Di ba, Father Paul? Yes. At napaka in-line yan sa ating topic ngayong gabi, no, which is actually evangelization online, no? And yan yung pag-uusapan natin ngayong gabi, no. Ano ba yung kahalagahan nitong online evangelization natin? Di, Yan, kasi pag online tayo, syempre buong mundo nakakarinig sa atin, hindi ba? Pero kailangan nating tingnan natin kung ano ba yung totoo, di ba? Doon tayo. Siguro sister siguro, ano nga ba itong sinasabi nilang online evangelization? Sister. Yung online evangelization, pwede rin nating sabing digital evangelization. Isang pamamaraan ng pagpapahayag ng mensahe ng ebanghelyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital tools katulad ng social media, no, yung mga Facebook, Twitter, pwede rin gamitin through YouTube, yung mga vlogs, yung mga podcasts, yung mga live stream worship service, mga Bible studies. So lahat ng mga yon ay na mga digital tools na ginagamit sa pagpapahayag ng mabuting balita. Yun. Kaya nga yung mabuting balita, mabilis nating naipapalaganap, no? Siguro umigting pa yan nung pandemic, no? Lahat tayo naka-online, no? Lahat nakikinig, kasi hindi tayo nakakapag-usap physically, kaya lumaganap yung ganyang online or digital evangelization, no? Yan yung mga isa sa mga positive, no? Kasi dati akala natin, sa mga kabataan lang yan, no? Yung mga kung sino lang nakakaalam sa internet. Pero nung dumating yung pandemic, lahat kailangan, no? Pati kahit sa school, lahat yan nasa digital evangelization din, digital education sinasabi nga natin. Kaya pero may mga kaakibat din yung mga negative, di ba? Di ba Juan Paulo, ikaw naman, ano mga nakikita mong negative traits kaya? Alam mo, Father, simula nung nag-online tayo, no, lalo na dito sa simbahan. So, ang mga nangyayari kasi, pag nakikita mo yung isang mga comments ng mga pumapasok, no, pag may misa, may mga dasal, or meron tayong mga ginagawang programa, minsan may mga violence, no? They choose to commit in violence, no? So yun yung mahirap minsan, no? And medyo masakit din, no, na makita or malaman minsan na may mga ganong tao na may mga hindi sila magandang, may mga bagay silang hindi magandang sabihin, no, tungkol sa mga ginagawa natin sa simbahan.
bashers. Ayun, bashers, no? And then meron kasi may iba na din, lalo na ngayon nauuso yung TikTok, no? Merong mga nagbibigay ng mga short videos, no, na minsan parang dala na lang ng trending kaya ginagawa nila. So hindi nagkakaroon ng, alam mo yon, na hindi sila nag-research, no? Hindi nila chinek muna sa catechism kung yung bang mga ginagawa nila, yung pinapakita ba nila, tama ho ba o ano. So yun yung mga negative things na nangyayari ngayon sa online world. Celine, ikaw, anong nakikita mo sa digital evangelization natin? Ako, Father, parang importante sa akin yung pag pumasok tayo dun sa online world. Parang dapat alamin natin yung kultura ng online world na yun. Kasi parang kung gusto natin makipag-usap, kung gusto natin parang magkaroon ng totoong communication, dapat marunong din tayo mag-adapt sa kung ano yung trending. Pero, syempre dapat maingat, katulad nga po ng sabi ni Kuya Pao, dapat maingat tayo dun sa impormasyon na nilalabas natin. Kasi, nag-a-advance yung technology, lalo na yung may mga AI na ngayon. So, napakahirap malaman ng totoo sa hindi. Ako para sa akin, Father, mas mahirap i-guide yung mga matatandang gumagamit ng technology at internet kaysa dun sa mga mas bata. Kasi mas prone yung matatanda na hindi naman sila sanay dati, 'di ba, sa internet na 'yan. Mas prone sila maniwala at mas prone sila na agad na i-absorb ba kung yung information na nakukuha nila kaysa dun sa mga bata na ngayon na pinag-aaralan din sa schools yung dangers ng online world. So, sa akin, Father, beneficial na nandito tayo sa online world na ito, pero syempre dapat merong mga limitations din po yan. Katulad nung siguro pag matanda, syempre pagka nag-search sa Google, yun na yun. Ayaw na niya mag-research. No? Kung ano yung nakita niya na, kung ano yung nasa, Yes. di ba, yung nasagap na, okay na yun, yun na yun. Pero syempre, sa mga nakakaalam sa online, iba-ibang mga research platforms pa yung ginagawa, no? Lalo siguro ngayon, di ba? Ngayon mas lalo umigting, lalo dumating na tong ChatGPT, hindi lang kasi Google, ang Google, marami pa siyang ilalagay, pero itong ChatGPT ilalagay pa lahat, di ba? Mas lalo yatang parang nako-constrict kung ano yung dapat nating malaman. Raf, ikaw, ano ang nakikita mo sa digital evangelization? Ako po, sobra po ako natutuwa sa digital evangelization. Nakikita po natin na relatable po ang ating mga teachings ng simbahan katoliko. Nakikita natin yung mga pari, nakikisabay sa mga trending na sayaw. Recently, kung naalala niyo po, yung may isang madre na nag-trending rin sa pagbi-beatbox na ini-encourage niya ang mga kabataan na sumali sa kanilang advocacies at saka sumali sa simbahang katoliko. Nakikita din po natin na sa digital evangelization, gumagamit na rin po sila ng AI. Kung napapanood nyo po yung mga videos ni Moses, ni Mary, na kunwari nagpa-vlog sila doon sa mga panahon na kinikwento sa Biblia, nakakatuwa po itong makita. Mas lalo na nakaka-relate po ang mga kabataan dito. Pero uulitin at i-echo ko lang po yung sinabi ni Ate Sel na bilang isang kabataan din po in the receiving end, kailangan din po mag-ingat both ng kabataan at ng mga manunood at also ng mga gumagamit nito. Kung maaari po, gusto ko actually magbato ng isang katanungan. Sige. Kasi meron po akong mga nababasa na kahit na po nakakatulong at na maganda ang digital evangelization, may mga pagkakataon po na ginagamit to para i-put forward ang mga gusto ng certain people. Maybe it would be a priest, maybe it could be a lay and all, na hindi naman tugma sa turo ng Katolikong. So, paano po ba namin bilang mga kabataan malalaman kung ano dapat at hindi dapat na ma-receive bilang mga Katoliko? Ibig bang sabihin parang may mga kanya-kanyang opinion din ang mga pare at saka madre, ganun ba? Yes, Father. Siguro. Iba yung opinion. Father Paul, ikaw? Ako ay mukhang si sister may isusunod pero sister. Gusto ko lang sabihin parang Sige, merong hidden agenda, parang ganon. O baka. For the benefit
of the person. Yung bang, halimbawa, gusto niya sumikat. So, i-highlight niya yung gusto niyang sabihin. Parang ganun ba ibig sabihin? Meron Pwede rin. tayo nakikita mga ganun. Saka siguro yung mga, syempre hindi nagre-research na kung ano pa yung dati. Sigurong alam niya, na-apply pa rin ngayon, o kaya nakinig lang yung yung pare o kaya madre sa isang conference, yun ay pinaniwalaan niya na hindi man umaakma doon sa turo ng simbahan, tinuro niya pa rin, parang ganun siguro. Oh. Si Father Paul, paano yun? Paano kaya yun, Father? Pag Oo, hindi, maraming... naalala ko lang yung time ni Saint Dominic, 'di ba? Parang ganyan na ganyan din yung dilemma niya, no? Kasi bawat preacher no may sarili, and then yung mga heretical preachers mas nakikita ng mga tao na isinasabuhay nila yung binabanggit sa gospel, no? Halimbawa, yung poverty. Kaya nga I think kailangan bumalik tayo dun sa intellectual development, no? Yung pag-aaral mismo na ano ba talaga yung nasusulat, no? Ano yung mga tinuturo na simbahan, yung catechism. Otherwise, baka it will all end up na naghahanap na lang yung online evangelizer ng likes, di ba? Ng bagong pakulo, di ba? Ng bagong paraan na kung paanong dadami yung followers niya, na nawawala na yung focus kay Kristo, which I think yun yung pinakamahalagang punto para sa lahat ng mga online, no, na mga nag-evangelize online. Parang siguro nagiging content creator na lang tayo, no? Hindi talaga tayo nagpi-preach, parang for the content lang ginagawa natin, na parang kapag tayo dumami followers natin, dumami yung likes natin, nagiging sikat tayo, pero yung katotohanan na sinasabi ng simbahan ay nawawala. Yun siguro dapat nating bigyan ng pansin, ano? Oo. So, ano yung susunod nating mga katanungan, Father Paul? Ayan, baka may online ba tayong katanungan, Brother Pao? Ayan O kaya po, mga so nakikinig bago tayo sa atin. magbato ng katanungan Nakikinig, po, no? baka may mga tanong. Mag-hello Or muna po tayo reactions. kay Brother Bruce Ivan de Guzman ng University of Santo Tomas at ni Sir Giancarlo Sahula. Si Sir Giancarlo po ang ating technical po dito sa ating studio, no? Dito sa Hello. Ultimo Rosario Parish, no? So may dalawang katanungan po ako, no? May isa na ayaw magpabanggit ng pangalan. Ang tanong niya, fathers and hosts, okay lang po ba mag-online mass na lang ako? Kasi dito sa lugar ko, hindi ko po maintindihan ang misa. No? Kasi ibang lengguwahe po ang ginagamit. So, yun po muna din. Bato ko next yung susunod na question. Yung sa online masses, siguro, syempre, una-una yung bagong mag-pandemic, may online masses naman talaga tayo. Siguro kaya radio, o kaya sa TV. Hindi naman kasi online, hindi lang sa internet . Pwede kasi ipasok din natin dyan ng mga radio programs na nagmimisa o kaya sa TV. Pero syempre, iyon ay nakatuon sa mga taong hindi makakapunta sa simbahan. Sino yung mga yon? Kunwari, yung mga may sakit, o kaya nasa ospital, o kaya nasa prison. Yung mga hindi kaya, di ba may sakit ka, hindi ka makakapunta doon physically, you're not capable. Yun ang unang-una. Pero, tapos nagkaroon ng pandemic, syempre, no? Hindi tayo nakakapunta physically sa simbahan. Pero syempre, nung bumalik tayo, nung nag-normalize na lahat, naging ordinaryo na. Tignan, dapat, di ba nga sinasabi, ang Eucharistia ay hindi lamang sa pakikinig sa mabuting balita o mabuting balita, pero kailangan nating tanggapin yun, yung physical na anyo ni ang ating Panginoon, no? Ano yun? Yung katawan at dugo niya, dahil sinabi na Panginoon na kailangan nating tanggapin ang kanyang katawan at dugo, no? Kinakain natin at iniinom natin ang kanyang dugo, no? Dahil dito natin makikita ang grasya, ang grasya na binigay sa mga Katoliko, no? Dapat tinatanggap natin ang buong-buo ang ating Panginoon. Pero ngayon, syempre, dahil online na sinasabi natin online, napakadali, napaka-conveniente, no? Na pwede na online, okay na yan. Pero hindi natin natatanggap ang ating Panginoon ng buong-buo. Siguro half known or pero hindi natin talaga siya natatanggap. Father Paul, ikaw?
Oo, no, I think yun yung challenge ngayon sa atin, 'di ba? Kasi for a time naging useful yung online, no, ng misa. Pero ngayon, yun nga yung challenge even nung naalala ko nandiyan pa ako sa Pilipinas nun, paano nating i-encourage ngayon no, yung mga tao ulit na bumalik. No, kasi natanim sa isip nila, ay okay lang naman pala yung online. No? So, I think yung sinasabi ni Father Dexter no, na i-clarify natin para kanino ba talaga yung online mass na ginagawa natin. No? Kasi parang nangyari dyan, naging kanya-kanyang parokya. No, natatawa nga ako may nagsabi sa akin minsan, nagsimba daw siya sa Quiapo, sa Manawag, sa Santo Domingo, sa UST, isang araw lang. No? Tapos sabi ko, paano mo naman ginawa yun? Ang lalayo nila. Yun pala online, no? Yung ginawa niyang pagsisimba. No? So, medyo nagkaroon ng, hindi naman siya confusion, no? Pero parang nawala yung linya no, ng ano ba ibig sabihin nitong online parish and also I think dapat bumalik tayo doon sa original meaning ng Eucharistia. No, yun nga katulad ng sinabi ni Father Dex na to be one with the church, no, in communion no, with the church. O kasi Father Paul, minsan pinipili nila, uy, itong paring to, gusto ko to. So susundan niya doon sa kunyari sa Santo Domingo, sa Manawag, pero ayaw niya, ililipat niya ng channel, parang gano'n, di ba? Para tayo naging sabihin natin, parang nanonood na lang tayo. No? We are not di ba, hindi pa nakakarinig pa nga ako kapag nagmimisa daw sila, no? So-called nagmimisa sila sa online, hindi naman sila nakaka-focus, di ba? O minsan sumisigaw pa dyan, kumain na kayo, no? O kaya maglinis kayo dyan. Sabi-sabihin, hindi natin talaga, wala yung focus natin, ano? Kahit, kumakain pa nga, kumakain ng agahan, tapos nagmimisa. Hindi mo pwedeng gano'n. Kasi nawawala yung focus. Kasi hindi pa ako nakakita, no? Ng online mass na hindi sila distracted, no? Kasi pag online kasi niya, kahit naman tayo nanonood din tayo sa mga YouTube, no, sa mga Facebook, nadi-distract tayo agad, no, yung attention span natin lalong umiiksi. Kaya kapag siguro nakikinig din tayo sa Eucharistia, sa misa sa online, hindi tayo nakaka-focus talaga, no. Father Paul. Yes. Si Among, baka may sasabihin si Among. Sige, Among. Ayan, dagdag ko lang po kasi dun sa sinabi ho niya kanina dun sa tanong, nag-online daw siya kasi iba yung language. Parang ang naging reason niya bakit hindi na siya nagsisimba kasi hindi daw niya naiintindihan. Alam ho ninyo, para sa akin, yun yung kinaganda ng misa ng Katoliko na kahit anong language pa yan, kahit saan ka pa, alam mo yung misa. If you are really familiar with the Mass, it's the same Mass. No? Kumbaga walang pagbabago. Nagbago lang yung language but it's the same yung rite, yung sinasabi. No? And ang pagkakaalam ko ho dyan, we can still attend the Mass physically. Kung halimbawa nahihirapan ka na sumagot doon sa language nila, you can answer by using your language kasi alam mo naman yung isasagot mo eh. And at the same time, you can bring a book. No? Kung hindi mo naintindihan yung reading, so kailangan maintindihan natin kasi part yun ng liturgy. So you can bring your book na habang binabasa nila yung reading, you can also follow the Mass gamit yung language na alam mo. So, I think it is not a good reason na hindi mag-attend ng physical Mass in that sense. Kasi kung ang language lang naman yung magiging reason natin, parang it's not valid. Lalo na wala naman siyang sakit. Kung wala siyang sakit, tapos accessible naman yung simbahan, only the language is the barrier. So, I think ang tanong ay pwede bang mag-attend na lang ng online? I strongly say na hindi. Kasi we can still understand the Mass even without understanding the language. Thank you, Among Je, no? May mga tanong pa yata tayo. Siguro po, Paulo, ikaw muna. Pakibasa na yun. Mula kay nauubusan na tayo ng Quezon oras. City, ano po ba ang dapat gawin kung may mga nambabash o bumabatikos sa akin sa tuwing pinahahayag ko ang salita ng Diyos sa online? And then another one, from Dominican Lady, si Miss Letty, no? Salamat po sa Radio Maria dahil may sources na po kami dahil marami po kasing uhaw sa salita ng Diyos. Sa tingin niyo po, sa tingin niyo po ba ay marami na or kulang pa din ang mga Catholic influencers sa Pilipinas? Salamat po.
Siguro unahin natin yung bashing, no? Siguro si Lynn, ikaw siguro ang Si Celine, ano bang ginagawa mo pag May mga basher? Ako, Father, sa tingin ko, especially kung tungkol yan sa pananampalataya, yung attack, sa tingin ko mas lalo nating dapat lakasan yung boses natin, pero not in a way na sasabayan natin yung pagka-aggressive nung atake. Ganon. Kasi syempre the more na sinasabayan natin or pinapantayan natin yung pangaasar o yung galit ng mga tao, mas lalong hindi sila makikinig or mas lalo silang lalayo sa simbahan. So para sa akin, dapat mas conversational, para bang nakikipag-usap ka lang ng mahinahon, pero wag tayong magsawa na ulit-ulitin yung sinasabi natin, ulit-ulitin yung conversation. Para, sa ganun, siguro aasa tayo no, na sa in time, no, may intindihin nila kung ano yung talagang nais nating iparating. Kasi pag nagsabong lang tayo online, 'di ba? E di away na lang, hindi rin natin na spread or na ipakalat yung gusto nating mensahe ng simbahan na iparating sa kanila. Tama naman yun. Parang you cannot fight fire with fire, no? Hindi po pwede kapag sasabayan mo yung init ng ulo, sasabayan mo yung basher, kasi mas gusto actually nila yan, no? Pag sumagot ka sa bash nila, pag sumagot ka, babash ka ulit nila. Hindi walang katapusan yun. Tama naman, Silly, tama. Yung pangalawang tanong naman, anong yung pangalawang tanong? Kung marami ng mga social kulang pa ba ang influencers. Catholic Oh, yun. influencers sa O Pilipinas? si Raf siguro makakasagot. Grabe naman. Rocky. Ang sagot ko po dyan, we can never have too much influence, especially when preaching the good news. Ang Mhm. importante po na marami po tayong mga mag-iimpluwensya pa sa ating mga kasama, mga kabataan man yan, or ang tinatawag nga ni St. Dominic, yung mga tao sa peripheries. Kailangan po natin sila lapitan at puntahan po talaga through online means po yan. That would be good. Pero babalikan po natin yung sinabi, pinag-usapan po natin kanina, na importante po na ang ating pinaguhugutan at ang ating impormasyon na pinapalaganap ay mula po sa Katoliko, mula po sa mga turo ng ating Katoliko. Ayun lamang. Ayan. Salamat. Tama naman. We can never have a limitation on influencers, lalo siguro sa mga tao na kailangan ng mabuting balita din. No? Siguro 4 na minuto na lang, no? 4 na minuto na kailangan natin magbigay ng ating mga huling mensahe, no? Pero bago yung huling mensahe, Father Paul, pasalamatan na natin ng mga guests natin. Yes, so unang-una, syempre nagpapasalamat tayo sa mga balik programa. Ayan, sana mas madalas pa natin silang makasama. Si Oo nga. Felipe at saka si Rap. Mamaya magbibigay kayo ng inyong letter K na final word. And of course, welcome at pasalamat din sa ating bagong director ng Radyo Maria Philippines, ayan, kay Among J. No? Sana po hindi ito ang maging huling pagkakataon na makakasama namin. Salamat po, Among J. Ayun. Siguro, Yes, final simulan words? Mga final words. Siguro simulan natin kay Celine siguro. Ako na naman, Father. ang case ko po sa tingin ko ay karunungan. No, karunungan. Kasi wag tayo magsawa na magbahagi ng mga karunungang nakuha natin mula sa mga karanasan natin para mas maka-impluwensya pa tayo ng mga tao kahit man online pa yan o face-to-face, physical. Kailangan di tayo magsawa ng pag-i-influence sa mga tao para di mas marami na tayo. Kasi tulad nga nung sabi ni Rafi, hanggat merong mabuting balita, dapat pinapakalat mo yan. Yan po. Tama. Okay, Rafi, ikaw naman. Akin po, ang aking letter K for today ay katotohanan. Bilang isang Dominikano, isang Tomasian, Veritas po ang ating pinaniniwalaan mula noon hanggang ngayon. Mula sa pagpasok po sa usapang K na sineselebrate ng 2nd anniversary, katotohanan na po talaga ang ating kinukuhaan ng lakas ng loob sa pagsasalita sa harap ng ating mga manunood. At syempre, sa new evangelization rin, sa digital age rin po, katotohanan po dapat ang ating pinapalaganap, hindi lamang po sa ating katotohanan na pinaniniwalaan natin, pero katotohanan na kung anong tinuturo ng ating Katoliko. Ang sino susunod? Yan, si
Among J, ayan. Sure. Sa akin naman po, kalakbay. Kasi in this digital world, no, kailangan nating samahan yung mga kabataan. So makikilakbay tayo, no? Kalakbay kasi if we will not be the church will not be the one to guide this youth, baka kung saan-saan sila mapunta, lalo na napakalaking mundo ng digital world, baka maligaw sila. So we need to be the kalakbays of the youth and our brethren. Tama, salamat, Thank you Among very- J. Tama. Okay. Sino susunod? Si Juan Pablo. Ayan, sa Ang studio. aking keyword Gusto- ay connection, no? Bagamat sa mundo natin ngayon na ang connection ay napakadali na because of the internet, ang mula lang sa atin ngayon is connection na physical, no? Lahat tayo inaasa na natin sa online. So, ang aking panawagan, no, sana hindi tayo maging tamad na makipag-connecta sa mga tao dahil sa bagay na ito, mas nadarama nila, no, ang pagmamahal ng Diyos. Kung ipapakita natin sa kanila, no, ng harap-harapan na hindi lang dinadaan sa online lahat, no. Kailangan may physical touch tayo, may presence tayo, kaya connection ay importante. Tama, salamat, Juan Pablo. Son. Sa akin naman kaliwanagan na ang bawat salita natin, ang bawat pag-click natin ay makapagbigay ng liwanag sa mundong ibabaw. Kahit na maliit lang, no? Ano man yung mga binitawan nating salita, yung mga mensahe natin, ay sana ay magkaroon ng kaliwanagan sa mga tao na nakikinig sa atin at kalakbay natin. Yan lang po. Thank you. Yun. At si Father Paul. Siyempre sa akin, connected din sa connection, komunikasyon. Ayan. So, napakahalaga yung nagbibigay ng mensahe, yung mensahe, at saka yung tumatanggap ng mensahe. No? At palagay ko, no, yun yung role natin ngayon. Ano man yung maging anyo ng komunikasyon natin, be it physical or online, mahalaga ay gamitin natin ng tama. No? At lagi nating alalahanin na ito ay pwede nating gamitin ito para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yan, salamat, Father Paul. Ako naman, ang kapatiran naman sa akin, kapatiran. Kasi syempre kapag tayo mayroong komunikasyon, pero pag hindi tayo, we do not have any love for each other as brothers and sisters, hindi tayo nakakapag-communicate. No? Kahit sabihin natin, pwede rin kaibigan, no? Kahit na anong sabihin mo na honest to goodness, truth. Pero pag hindi mo yon, hindi mo kapatid yung kinakausap mo, hindi mo tinuturing na kapatid yung kausap mo, hindi ka magkakaroon ng mabuting komunikasyon sa isa't isa, no? Yun ang kapatiran na dapat nating may sa buhay na bilang mga Kristiyano. Ayan, maraming salamat sa ating mga guests sa ngayon. Sana at hindi ito yung huli, no? Sina Silly, sina Rafi, si Father, si Among J, sana makapunta rin sa atin, no? Si Sister, si Sor, si Juan Paulo at si Father Paul. No? At maraming salamat sa lahat ng nakilakbay sa atin at magkikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang Usapang K. K.